Well, mga kapopong, kumusta? Well, since trending itong si Senator Legarda ngayon sa internet, ay actually mayroon tayong dalawang topic patungkol sa kanya ngayon. At ang una ay, papaano nga ba naging pinakabatang self-made billionaire itong kanyang batang anak dito sa Pilipinas? At pangalawa ay, bakit nga ba sa kabila ng halos 24 million na mga Pilipino na bumoto dito kay Legarda, ay bakit nga ba ngayon ay parang ang dami-daming mga Pilipino ang nagagalit sa kanya? Anyway, syempre mas maganda siguro kung unahin muna nating pag-usapan itong anak ni Senator Legarda. Kung matatandaan nyo ay noong January 29 nitong taon ay nagpost itong si Sian Gasa patungkol dito sa anak mismo ni Senator Legarda, which is itong post naman na ito ay ang patungkol sa paghanga ni Sian dito sa bilyonaryong anak ni Loren, na ang tanong naman ngayon ay papaano nga ba naging bilyonaryo itong anak ni Loren? Well, kung mayroon kang idea o knowledge patungkol sa stock market natin dito sa Pilipinas ay madali na para sa inyo na malaman na ang kumpanyang pinapatakbo nitong anak ni Loren ay walang iba kundi ang kilalang kilala sa stock trading dito sa Pilipinas na SPNEC. Well, sa madaling paliwanag ay patungkol sa solar power energy ang negosyo ng anak ni Loren, na kung pagbabasehan ulit natin itong post ni Sian ay dito ay binanggit pa nga niya na halos 12.3 billion pesos ang net worth nitong anak ni Loren, which is sa yaman nitong bata na ito ay totoong kahit pa ang pinakamahal na electric car dito sa mundo ay sisiw na sisiw lang sa kanya upang mabili niya ang mga ito, na yun nga lang na kung hindi naman ako nagkakamali ay parang wala namang luho sa katawan itong bata na ito at focus lamang talaga sa pagpapalago ng kanyang kumpanya. Pero kung nagdadalawang isip ka sa kung totoo ba talagang siya ang owner nitong Solar Philippines Nueva Ecija Corporation o SPNEC, ay tingnan mo na lang itong stock data sa mismong website ng Philippine Stock Exchange, na dito ay malalaman at mababasa natin na ang chairman at president at CEO nitong SPNEC na mayroon namang market capitalization na halos 17 billion ay sa pangalan mismo talaga ng anak ni Senator Legarda, which is kung hindi ulit ako nagkakamali ay bumisita pa nga itong si President Duterte sa planta ng corporation ng anak ni Legarda noon, na natatandaan ko rin ay sinuportahan rin ng owner ng SM itong anak ni Legarda sa pamamagitan mismo ng pagkakabit ng mga solar panels sa SM North EDSA gamit ang mga solar panels ng kumpanya ng anak ni Loren. Well, sa madaling kwento na sabihin man nating ang pinag-aralan sa kolehiyo nitong anak ni Loren ay patungkol sa politics, pero mukhang ang landas talaga na tatahakin nito ay patungkol sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Anyway, dumako naman tayo dito sa second topic natin patungkol sa kung bakit parang maraming mga Pilipino ngayon ang galit na galit kay Senator Loren Legarda. Well, sarami kasi ng balita at mga videos ngayon sa internet patungkol kay Senator Loren ay paniguradong alam mo rin na itong galit ng mga Pilipino ay dahil doon sa statement ni Senator Legarda sa posibleng pag-revive ulit ng peace talks sa mga rebelde dito sa Pilipinas, which is ang isa naman sa mga party list na sumusuporta ngayon dito sa ideyang peace talks sa mga rebelde ay walang iba kundi ang Kabataan Party List, na ang tanong naman ngayon ay bakit nga ba galit na galit ang mga Pilipino patungkol dito sa peace talks na ito. Actually, ang madaling kwento dyan ay ganito kasi yan. Alam nyo naman siguro sa kung sino ang naging dahilan sa kung bakit nakalaya sa kulungan ang leader at founder ng komunista dito sa Pilipinas. Yes mga kapopong, at ito nga ay noong naging president itong si late President Aquino. At ano ang dahilan sa kung bakit niya pinakawalan ang mga ito? Yes mga kapopong, tama ulit ang inyong nasa isipan. At ito nga ay patungkol rin sana sa peace talks ng gobyerno noon para sa mga komunista, na ang tanong naman ngayon ay mayroon ba talagang nangyaring peace talk noong pinakawalan ni Aquino sa kulungan itong leader ng komunista at ilan nitong miyembro? Well, ang kasagutan naman dyan wala. Yes mga kapopong, wala ngang nangyari. At alam nyo ba ang saloobin ng mga kasundaluhan natin para dito sa naging desisyon ni Aquino sa pagpapalaya noon sa leader ng komunista? Well, ito lang naman ay sobrang nagdamdam ang maraming mga kasundaluhan natin sa ginawang pagpapalaya sa mga ito, which
which is yung iba pa nga ay sobra talagang nagalit kay Aquino na halos mag-aklas na sila laban sa Aquino government noon. Actually, mararamdaman naman talaga natin ang saloobin ng mga sundalo noon. Nabiruin mo kung ikaw yung mga sundalo noong mga panahon na yun na lumalaban sa mga rebelde dito sa Pilipinas, ay isang araw ay nabalitaan mo na lamang na pinalaya na pala yung leader ng mga rebelde dito sa Pilipinas na inyong kinakalaban. So ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga sundalo noon? Yes mga kapopong, posibleng ang ilan o karamihan sa inyo ay maggalit talaga sa nangyaring pagpapalaya sa leader ng komunista noon. Well, unang-una ay wala naman talagang naganap na magandang resulta ang pagpapalaya sa mga ito. Pangalawa ay actually dumami pa nga ang bilang ng mga komunista noong makalaya itong leader nila. At pangatlo at sobrang nakakalungkot ay maraming mga kasundaluhan natin ang sumakabilang buhay dahil dito sa mga rebelde na ito. Well, kaya't dito sa idea sa pagsasabuhay ulit ng peace talks sa mga rebelde ay wag na kayong magtaka sa kung bakit marami ngayon ang nagagalit kay Senator Legarda patungkol doon sa kanyang naging statements regarding dito sa issue na ito. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Actually, hindi naman maitatanggi na sa halos 25 million na mga Pilipinong bumoto dito kay Legarda ay masasabi talaga nating maraming mga Pilipino ang nagtiwala sa kanya noong halalan. Subalit kung pagbabasehan mo naman ang mga komento ngayon sa internet patungkol sa issue niya ngayon, ay wag na kayong magugulat kung marami kayong mababasang mga komentong nagsasabi na sila ay nagsisisi sa kung bakit daw naiboto pa nila itong si Senator Legarda. Pero anyway, since medyo fresh pa naman itong issue na ito, ay tingnan na lang ulit natin ang magiging next statement ni Senator Legarda upang malinawan tayong mga Pilipino sa kung ano nga ba talaga ang gusto niyang mangyari patungkol dito sa issue na ito. Itong issue ba na ito ay mayroong misunderstanding lamang? O ito ba na issue na ito ay mayroon talagang pagpupush regarding sa pagbuhay ulit sa peace talks sa mga rebelde dito sa Pilipinas? Remember mga kapopong ang ama ni BBM ang humuli at nagpakulong sa mga miyembrong komunista na pinakawalan naman ng Aquino administration noon, na ang kaabang-abang naman ngayon ay ano kaya ang magiging saloobin ni President BBM patungkol dito sa statement ni Senator Legarda. May idea ba kayo mga kapopong sa kung ano kaya ang saloobin ni PBBM patungkol dito? At okay lang ba na i-comment mo ang iyong opinion sa baba? Well, may point ka naman, di ba? Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa video natin ngayon? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, tayo mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!